Napakalinaw po ang sabi ni Mark Penley sa pahina 95. Does the New Testament teach the disciples worship on the first day of the week? Answer. It is often stated that the disciples and the early church kept the first day of the week holy in honor of the resurrection of Christ. Yung reaction ko, yung Mark Finley, yung mga pastor sa General Conference Corporation, kung may mga pastor man sa GCC na magsasabi na ang Lord's Day is a Sunday, yun ang apostasy na ginawa ng mga pastor. Kaya ako, kana Brother Agitgano, ang masagot ko dyan, kang Mark Finley, no reaction na po ako dyan kasi hindi naman po kami kasama ni Mark Finley sa Seventh Adventist Church. Kasi yung Seventh Adventist Church nga aking salihan ngayon is 3 angels po kami. Yung sila, iba na po yung sila. So therefore, itong mga general conference ninyo ay naging apostatized na ngayon? Halimbawa, yung ginamit ni Brother Wendell at Brother Rosal, yung aklat na ginagamit nila, may masabi, may mabasa doon na sabi nila Sunday, Lord's Day o ano pang mga pahayag, pahayag yung mga pastor. Kaya nga sa Jeremias 23:1, mayroong mga pastor na mabasa doon na niligaw nila yung mga tupa. Kaya kung may mga pastor man na under sa GCC, yan ang apostasy kasi para sa amin, yung 70 Sabbath, yun ang totoong Lord's Day ayon sa mga verse and chapter sa Biblia. Kaya nga yung pinadayag unos Jess, malaki pa yung issue yan kasi si Ellen G. White, so hindi na, bro, yes. Hindi na kayo wala kayong unity sa doktrina pala, kung gano'n. Puro sabalista po ito eh. Aklat po ito kay Ellen G. White pa, ang binabasa ni Brother Wendell. So kung question mo yung leader mo, at question mo din si Ellen G. White, saan ba galing ang authority mo ngayon? Okay, hindi ko kini-question si Ellen G. White. Ang kini-question ko, yung mga pastor nga under sa GCC. Yung si Ellen G. White na nagsabi na ang pinadayag uno Jess, adlaw ipahulay 70 Sabat, Sabado po yon. Yung pinadayag uno Jess na sa mga version sa Biblia ngayon, duda po ako ngayon. Kaya nga yung sa Lord's Day, Kuryake Himera, wala namang nakalagay doon sa original Greek text na Sunday po yun ang ibig sabihin doon. Wala nakalagay doon eh. Bro, Ryan, pakinggan muna natin si Brad Ryan, the President. Thank you, Father Darwin. I'm listening to the exchanges by Brother Warren. Thank you for joining us today, Brother Warren. You are very much welcome to discuss things, no? Because here in our country, we have this religious freedom. But nevertheless, let the truth prevail, no? We should make a distinction here between Christian Sabbath and Jewish Sabbath. As what Father Darwin says, we are not against those verses that you have cited, because we also believe those things, and in fact, we respect our elder brothers, the Jewish people. I went to Jerusalem. Also, Father Darwin went there, and I told them on the history of the Christian Sabbath. Now, kanina I heard you telling about Jewish Sabbath. Now, there should be a distinction. Ang Christians,
they worship the Lord in the day of the resurrection. Hikoriaki Dominica Dies, according sa Revelations 1 verse 9 to 10, no? Ginamit ni Brother Wendell. Ang sa atin kasi, nakalagay kasi sa Biblia, sa Christian, kaya tanong ni Father Darwin kanina, after the resurrection, or to be exact, after Pentecost Sunday, may mababasa pa ba sa Biblia na nag-worship yung mga apostoles ng Sabado? Now, we can read in Acts chapter 20 verse 7, we can read in different verses na yung mga apostoles, pumunta sila sa sinagoga at nag-preach sila. They did not do the Sabbath. Instead, they preached in the synagogue. Now, Acts 18:28, for he powerfully refuted all the Jewish arguments in public debate, showing indeed in the scripture that Christ is the Messiah. Ang first worshiper ni Jesus Christ, sa Matthew chapter 28 verse 9, si Mary Magdalene at saka yung the other Mary, they worship the Lord day, that Sunday. Now, going back sa Malakay chapter 1 verses 9 to 10, may prophecy na si Prophet Malakay na the Lord will give up of yung mga sacrifices of the old law will be abolished. At saka may papalit na perfect sacrifice. Ito nakalagay sa Hebrews chapter 4 verse 8. Na merong third day and providence made by God for that rest, for that perfect rest. And that's the rest of the Christian. Kaya nga nakalagay sa Colossians chapter 2 verses 16 to 17, no? Babasahin na lang natin for the benefit of the Tagalog and the English speaking people. Nakalagay dito, kaya't huwag na kayong pasasakop anumang tuntunin tungkol sa pagkain at inumin, kung sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Ang mga ito'y anino lamang ng mga bagay na darating. At si Kristo ang magiging, tinatawag dito na kaganapan nito. So Christ is the fulfillment of the old law. No? So kung titingnan natin mga kapatid, merong distinction, Jewish Sabbath at saka Christian Sabbath. Yung confusion kasi the confusion starts when we intertwine the Jewish Sabbath to the Christian Sabbath. So dapat meron talagang distinction yan. Ano ba yung ibig sabihin natin? Kasi kanina si Warren, narinig ko, he keeps on quoting so many verses. Now we respect it. But those pertains to the Jewish Sabbath. Ang sa atin ngayon, yung Christian Sabbath. Sa Malakay chapter 1 verses 9 to 10, from the rising of the sun up to its setting, a perfect and pure sacrifice shall be offered in my name, says the Lord. Sabi niya, no? Ano ba ang meaning ng Sunday sa Bisaya? Ay, ano ba yung equivalent ng Sunday? Ano ba sa Bisaya? Adlaw. Yung day, that's adlaw. So, adlaw. From rising of the sun up to its setting, walang puto yan. It's a perfect thing 24/7. From the rising of the sun, alas tayo ngayon, it's 9 o'clock na ba? 9 o'clock sa Pilipinas, alam ba natin na merong 1.2 million na perfect sacrifice na ginagawa araw-araw? Every minute? Then roughly 2 to 3 million every Sunday? Kasi that's the day of Christian Sabbath. But every day, hindi lang Saturday yung pag-worship natin kay Lord. That is every day, araw-araw. And it is fulfilled in Sunday. Sun means adlaw. Day means adlaw. Adlaw, adlaw. Do this, Luke 22 verses 19 to 20, do this in memory of me. Kaya araw-araw sa simbahang Katoliko, merong misa. But on a Sunday, technically the church obliges us to refrain from doing mundane things, mga makamundong mga gawain, to concentrate ourselves on that Christian Sabbath. Meron akong article dito, Warren, this is written by Dennis 14. Segue lang tayo, Father Darwin, kasi
Nung una pala, nung 1830s, 80s, si Ellen Goldwhite, kumakain pala siya ng karning baboy. Not until 1927, nung pinagbala na siya na kumain ng karning baboy reasons, no? Tinamay niya yung mga kasamahan niya sa simbahan. Nakalagay dito, it was only in May 1827 that the Foreign Bible Society decided to exclude. Nakalagay dito, Ellen Goldwhite were still apparently eating pork. It was not on the year 1863 for health reform. Pinagbawal niya sa simbahan niya. Ito yung madalas mangyari sa mga man-made religions. Tapos pag once nag-change na yung founder nila ng doktrina, sunod pa sila ng sunod. No? So yun yung parang nalitin kanina na hininay niya yung kasamahan niya partially. Kaya tanong ni Father Darwin, from whose authority you rely? Kanino bang authority ang sinasandigan mo? Kasi nga, sa 1 Timothy 16, the only authority is the church. It's the living voice of the church, which is the foundation and the pillar of the truth. It's not else. We could put our faith in a certain individual and then afterwards, after 14 years, she changed her doctrine. That is apparently a what called tantamount of changing the gospel of Jesus Christ, no? Katulang Father Darwin, a simple sharing. Salamat Brother Ryan. At ngayon pakinggan natin si Brother dahil hindi mo pa nasagot yung mga point. Una, meron bang mga apostol? Salamat Bro Press, no? So klaro-klaro ang distinction kapatid sa Jewish Sabbath and the Christian Sabbath. Dahil magkalapit lang po ito eh. Yung mga Kristiyano, unang mga Kristiyano ay galing sa mga Hudyo. So meron pang mga attachment sa mga ceremonial law na nakagis na nila. So ngayon kapatid, ito pong challenge natin. Unang-una, so kung i-question mo ang General Conference, dapat meron din kayong document na mapapatunay na hindi po tiwalag na po yung mga pastor na yon. So hindi lang nagbabatay sa Biblia dahil personal na opinion yung ginagawa mo. So dito, kumukote kami ng mga dokumento kapatid. Dahil hindi kami gusto na magsasalita na walang laman. No? Maging malaman ang ating argumento. All opinions are equal with the absence of evidence. So dapat suportahan natin ang opinion natin. Ngayon, ang tanong kanina, meron bang apostol after Pentecost na nagpahinga sa seventh day? Nanghihingi din ng sabat. Pangalawa, ano po ba ang authority ninyo? Dahil General Conference po ito. Ito Meron bang... Ito Father, magbigay ako, sabi dito sa isang dokumento, the General Conference Corporation of Seventh-day Adventists is the governing organization of the Seventh-day Adventists. Its headquarters is located in Silver Spring, Maryland, and oversees the church in directing its various divisions and leadership, as well as doctrinal matters. The General Conference, which is overseen by an executive committee and an elected president of the General Conference, is the administrative head of the global church. So, tingnan mo kapatid, hindi ito basta-basta question mo. Si Mark Finley. So, ngayon kapatid, dalawa ang gusto ko na isasagot mo kapatid. Una, magbigay ka ng dokumento. Para naman, maging kaaya-aya yung mga idea mo. Katulad ni Brother Wendell, katulad ni President Ryan, katulad ni Brother ni Brother Tata. So merong document. Ngayon kapatid, pini-question mo ang General Conference ngayon. Saan authority galing? No? Ang pinagbabatayan. Pangalawa, meron bang apostol na nagpahinga after Pentecost? Okay. Okay, so maraming salamat Brother Agatgano at yung sa kang brother yung sa presidente sa CFD. Ang sagot po diyan ito,
Yung tungkol naman sa authority, saan ba yung authority namin? Una-una, okay. Sige na bro. Okay sa akin. Una-una, si Ellen G. White, may sinasabi siya na kapag itong General Conference Corporation, kung mayroon itong mga aral o doktrina na wala sa Biblia, okay? Nawala sa Biblia, hindi na po ito voice of God. Kaya nga maraming mayroong mga time na buhay pa si Ellen G. White, i-atake niya ang General Conference Corporation na kanyang sinasabi na ito ay corrupted na. Alam ko na alam niyo yan eh. At saka yung authority naman, sabi dito sa Biblia, Galatia 1, versikulo dito sa 7:8, sabi ni Apostol Pablo dito, ating basahin dito sa Galatia 1, verse... Basahin ko bro. Magsabi Okay. ka lang ng talata bro, ako magbabasa. Pakita natin bro sa mga tao. Pakita natin sa Galatia 1:8 bro. 1:7 to 8, sabi nito, na ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na sa inyo'y nagsisiligalig at nag-iibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa amin ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Okay, maraming salamat, Brother Jando. Yan, sabi ni Pablo, kahit anghel o apostol, kung mayroong itinturo na iba sa kanila, itakwil. Kaya, Acts 5:29, yung authority ko sa Biblia lang, ang aking authority, yung Bible at yung Spirit of Prophecy. Wala nang General Conference Corporation, yung mga pastor nila, wala na kami dyan. Yung aming authority, Bible at Spirit of Prophecy. Yung pangalawang tanong naman, yung tungkol sa Sabat, ito po yun. Kasi mayroon akong reaction dyan, yung ginagamit ni Brad Jando Labado, yung encyclopedia ba yun, na doon sa Israel, yung Friday sa Muslim, yung Sabado, yung Saturday sa Israel, yung Sunday sa Christian. Ang tanong ko, yung aking clarification doon, yun bang sa pagsulat sa encyclopedia na yan, ang kanya bang basis sa panahon ba sa 1st century? Kasi pagbasahin natin ang 1st century, panahon ni Kristo at sa mga apostol, walang mga apostol na pumunta o wala mga apostol na nagsabi na ang Sunday is Sabat. Walang mga apostol na pumunta sa sinagoga o simbahan sa araw ng linggo na kanila itong natatanggap as a rest. Wala. Kaya nga sa Acts 11:26, doon nagsimula yung Kristiyanos. At sino yon? Yung mga apostol. At kung ating idugtong yung Acts 13 verse 14, doon sa Antioquia na ang mga apostol tinatawag na Kristiyanos, ang araw sa pagpunta nila sa sinagoga, Sabado yun, Sabat yun. Kaya nga, ang tanong ko sana, yun bang encyclopedia na ginagamit ni Brad Jando na sa Israel, Bernice sa mga Muslim, Sabado sa Israel, Sunday sa Kristiyanos, yun bang pagsulat na yan? Base ba sa noon sa 1st century o ngayon na sa ating panahon ngayon? Pakisagot na po yan. So, bago natin ipatuloy bro, unang-una, hindi mo napakita yung unang-una saan galing ang authority mo, no? Ni Ellen G. White against General Conference. So dito, ang General Conference para at yung pinuno ninyo, ang unang pinuno ninyo, si Ellen G. White, ay hindi nagkakaisa. Puro puno po ito. So, ang prime mover sa Seventh-day Adventist against the president, no, General Conference. Kung ang mga leader ay hindi nagkaisa. So, aminin mo ba ngayon na divided na po
ang mga Sabadista ngayon? Kapatid. Okay, ang sagot po dyan ito. Kahit sa panahon pa sa mga apostol, 1 Corinthians o unang Korinto 11:19, mayroong naganap dyan division. Kaya ang sabi ni pakibasa Walang division. Basa. Sige. Ano sa talata niya? Ano talata mo? Unang Korinto 11:19. 11:19. Basahin natin. Sapagkat tunay na sa inyo ay mayroong mga higwang pananampalataya upang yaong mga napatunayan na ay mga hayag sa inyo. Yan. So, ibig sabihin sa panahon pa ni Apostol Pablo, kasi ang Hudyo naman, marami namang klaseng Hudyo. Mayroong Parisiyo, iba yun. Hudyo po yun. Mayroon ding Essenes, mayroon ding Escriba. Maraming klaseng Hudyo. Kaya nga sa panahon ni Pablo, sabi niya, mayroong mga hidwaan, mayroong mga sa Bisaya Bible, pundok-pundok, pagkabahin-bahin. Pero sabi ni Pablo, diha sa pagkabahin-bahin, makita kung sino ang totoo. Kaya kung tanungin mo ako na tungkol sa tanong mo na yung Seventh Adventist ba ay hindi ba nag-iisa? Tama po yan. Kasi ginamit to Galatia 1:8 to 9, 7 to 8, Acts 5:29, kapag ang leader magtuturo na wala sa Biblia, itakwil nga eh. Kaya yung aking authority galing sa Biblia at galing din sa Spirit of Prophecy. Yan po ang So ngayon kapatid, salamat kapatid. So divided na kayo ngayon. So inaamin mo na mayroong division na ganap. So sunod na kino-confirm mo ngayon na gumagamit ka pa ng talata. So mabuti yan. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I am the leaven, the salt and light. I am Catholic, I am alive. Nourished by the Eucharist, we build